Nako, nakakaya naman to. Bakit naman sa dinami-dami na ipa-flash diyan sa sa screen, si BP Sara pa, no? Ito po ay isang Chinese New Year ginanap po ata. Ito kamakailan lang, no? Wala pang 3 araw, no? Na talagang ito, taon-taong ginagawa ito, na pinangunguna ng nangunguna dyan, siyempre, isa dyan sa mga ambasador, na si Jing, na yung niya, yung kinaasaran nila, na pag nakikita nila, sinasabi nila na galit na galit nila sa China. No? Basta pag may nakikita sila kahit anong uri na patungkol sa China, galit na galit sila. Paano ba naman kasi yung mga Pilipino, yung mga politiko, ayaw turuan ng mga Pilipino na kung paano tamang asal sa pakikipagrelasyon at pakikipagkapwa-tao sa ibang bansa, hindi lang sa China. No? Ibang usapan yung paggawa sa WPS, no? Iba yung kapitbahay mo, hindi porket yung nanay mo at nanay ng kapitbahay mo magkaaway kayo, magkaaway na rin kayo yung anak niya. Hindi ganoon, di ba? Walang ganoon. Di ba? Ibig sabihin, hindi lahat damay-damay. Ang gusto ata nung Coast Guard natin spokesperson, damay-damay Kaya nangyayari, ang mga Pilipino na-educate na hindi naman sinasadya, natuturuan sila sa mga maling asal ng mga politiko. Dahil yung mga politiko, na gusto nila magalit ang Pilipino sa China para makahakot sila ng simpatsya pagdating ng araw ng eleksyon. Tama, mali. Kaya dito po sa dito po na kung saan etong si selebrasyon ng Chinese New Year po ngayon, dumalo po si Lisa. At sa celebration na yan, hindi natin alam kung sumabay ba na pinaplash si Sara Duterte sa kanilang screen. Panoorin natin. Uy, nakakayaya, no? Grabe, oo. Alam ko niya si Garin, no? May mga celebrity niya sila Marcoleta, si Kong Marcoleta, no? Marami pumunta pong celebration niya kasi taon-taon naman talaga, no? Kumbaga, galit ka sa China pero pupunta ka diyan. Lahat yan ng klaseng panloloko, pandiling lang sa mga taong bayan, kahipokritohan ng mga to, iginagawa. Oh, si Sara po ang nasa screen. Oh. Oh, ayun po, nako po, hindi na kayo nahiya diyan. Di ba? Hindi ba kayo kumbaga hindi natin alam kung dito sa palabas dito sa celebration ng Chinese New Year, hindi natin alam kung pinilas niyo si BBM. Pero balita natin sa isang impormasyon, parang wala yata, no? At wala daw si BBM diyan, nakapagtataka wala si BBM. Hinahanap nila kasi taon-taon daw si BBM na punta diyan. Ang nangyari daw at si First Lady lang pumunta diyan, no? Nakapagtataka ngayon, naiuugnay nila, no, sa A1 information. Sabi ng A1 information, hindi natin ayon sa chismis nila pero galing daw sa A1 information na talaga yung sakit daw yata nito ni Junior hindi basta-basta lang diverticulitis. Hindi masasabing ordinaryo lang, no? Hinala ng iba, hakalan to ng iba, baka daw may colon cancer. Kasi nag-post yung mga kilalang tao sa social media, lalo si Jay yata, si Jason Sayata, o sa si Cathy Binag, no? Nag-post ng colon cancer, no? Ibig sabihin, may impormasyon sila na pwede masabing may maaring hawig o totoo, no? Kasi ang colon cancer po, pag nagkaroon ka po niyan, hindi mo halata, kaya nga isa sa mga silent killer yan Yung ang lakas mo pa kahit nakapag-gym ka pa, tapos may cancer ka, makakapag-jogging ka pa nga, makaka-gym ka pa nga, no? Pero ibig sabihin, hindi sa porket ganun, doon nakikita yon, no? Oh. Kaya wala daw po ata si Junior sa mga panahong ito. Ayan si Eperdisa lang po ang makikita nyo dito. Oh. Oh, Diyos po, tamo, kakalabitin niya kakalabitin. Hindi nakatiis Oh. Etong si Ambassador, wala akong nakikitang masama sa kanya. Biruin mo si Pangulong BBM nakipagkamay doon kay Xi Jinping. Eto nakikipag-usap kay Marcoleta, nakipag-usap kay Isko Moreno, di ba? Nakipag-usap kay Davao Paulo Duterte, nakipag-usap kay sa lahat gusto niya makausap. Isa lang ibig sabihin niya magandang dialogo magiging magandang pakikitungo. Hindi yung spokes ng ng Coast Guard, hindi. Gusto niya away talaga. Pininindigan niya sa Pilipino, away talaga ang gusto niya. Tatakbuhan niya ang mga Pilipino. Kaya malakas ang loob niya. Ang takbuhan niya, hindi, atin tong West Philippine Sea, atin to, hanggang salita lang sila, wala silang ginagawang aksyon. Buti pa si Senator Marcoleta, may ginagawang aksyon siya, nilalakad niya, inaayos niya
yung mga dapat ayusin sa WPS. Oo. Hindi katulad ng nilang mga ito, plastic. Ang galit sila sa China, tinuturuan yung mga Pilipino, magalit tayo sa China. No? Bakit naman tayo magagalit sa kanya? Di ba? Oo, magagalit tayo doon sa usapin ng WPS. Pero sa lahat ng bagay, makikagalit ako sa'yo, hindi ako magagalit sa'yo. Bakit? Eh, tumataas ang economics namin sa bansa eh. Yung trade, yung tourism, lahat, napapakinabangan namin ng China eh. Ba't kami magagalit, di ba? Hindi, yung spokesperson ng Coast Guard, ang gusto niya talaga, overall. Bakit? Yung in-interview siya, tamo binanggit niya, mag-sorry ang China. Biruin mo yun. Kabuuan ang magsosorry sa'yo. Hindi niya alam, iniisip niya eh. Akala niya siguro, kung tatakbo senador yan, duda ko tatakbo senador yan. Yan yung mga sarili, yan yung sila Remulla, yan yung pakiramdam nila sila yung langaw, nakadapo sa kalabaw, akala nila yung sila na yung kalabaw. Oh, yan yung pakiramdam. Yan yung pakiramdam kahit sila saan sila pumunta ngayon, kinakamayan sila, nagpapapicture sa kanila yung mga tao. Pakiramdam tuloy nila sa sarili nila, sikat na sila. Pakiramdam nila pwede sa tumakbong senador at mananalo sila. Kaya nag-iingay. Ginagamit ito ni spokesperson na to, yung style ni Tatay Digong, na kung saan gagawin yung China, pupunta sa China, mag-jet ski doon. Kasi pumatok yun, yung jet ski na yun eh. Isa sa mga nagpanalo kay Tatay Digong eh. Political election strategy yan. No? Pupunta ako doon. Ngayon, ginagaya niya, parang estilo niya, lalaban natin ng China! Gagawin natin China! Diba? Pero wala sa lugar. Wala siya sa lugar po. Maniwala sa akin. Tama yung gusto niyang layunin na makipaglaban sa Pilipino. Pero gawin mo ng tamang paraan. Hindi yung ganyan. Pero buong China, gusto mo mag-sorry sa'yo. Sabi niya, China eh. Agad di mag-sorry sa akin yung China. Hindi ganon. Agad di mag-sorry sa akin yung kinauukulan. Sabi ko nga sa'yo eh, hindi porkit yung nanay ko, nanay ng kapitbahay mo, magkagalit, tayong dalawa magkagalit na. Hindi ganon. Hindi porkit yung isang relihiyon nagkasala sa yung isang member nila, kasalanan ng buong relihiyon. Magsosorry ang buong relihiyon. Kasi di tuloy yun eh, yung China eh. Sabi buo yun. Di ba? Oh. Uy, grabe oh. Tingnan mo. Oh, si Ambassador Juan, wala lang sa kanya. Hindi para makipagplastikan. Hindi tatakbong politiko dito sa bansa natin. Kaya yan, natural lang yan. Ginagampanan niya ang pagiging ambassador niya. Ito naman, tamo, tingnan mo gagawin ito ni ano. Lolo, papansin ng pucha. Oh. La. Oh, nek mo. Ito po kung saan na-videoan po ata si Garin. No? Garin ba to pangalan to? Ayun, picture po siya. Nang dahil kay Martin Romualdez, may AIX, nang dahil kay diba ito ba yun? Sabi nyo ito yun? Siya ata yun eh. Tingnan mo. Tapos pag talungin mo yung mga yan, kung galing sa China, yung mga saseta ngayon sila Kiko Matching, yung Kiko Matching po, gumawa po ako ng, mula ngayon, gagawa tayo ng caricature sa kanya. Wala naman pala masama kung gumawa ng caricature sa kanya, no? Hindi pa nakakabasa sa kanya. Gagawa tayo ngayon ng caricature sa mukha niya, ng Kiko Matching. Yeah. Okay, dumako na tayo po dito. Gusto nyo mag-itang ulo nyo? Ituloy nyo lang po atin to para gusto nyo pa talaga umitang ulo yung todo. Dito po kay Claire Castro sa kanyang mga baloktot na pangangatwiran na talagang, hindi naman, actually totoo naman siya sabi niya, pero makikita mo sa pananalita, sa tono, sa hugis, mararamdaman mo eh. Hindi naman tayo parang bata lang eh, no? Na batang Pilipino, suportado ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Binigyang halaga ni Pangulong Marcos Jr. noong Martes ang pagsulong sa legislative measures na naglalayong mas mahusay na edukasyon at masigla at malusog na mag-aaral. Sa ginanap na Legislative Executive Development Advisory Council or LEDAC meeting sa Malacanang, binigyang halaga ng Pangulo ang pagpasa ng amendments to the Government Assistance to Students and Teachers in Private Education o GASPE Act. Binigyang halaga rin ng Pangulo ang pagpasa ng Classroom Building Acceleration Program o CAPT Act. Sa dalawang legislative measures na ito, naniniwala ang Pangulo na mas lalo pang mapapabuti ang kalidad ng edukasyon sa bansa.
Tinutulak din ng Pangulo ang pagpasa ng amendments to the Masustansyang Pagkain para sa Batang Pilipino Act upang matutukan ang kalusugan ng mga kabataan. Naniniwala ang Pangulo na makakatulong ang legislative measure na matagumpayan ang pagpapatupad sa Yaman ng Kalusugan o YAKAP program na kasalukuyang ipinatutupad na ng pamahalaan. Hanggang ng Pangulo na masiguro na ang batang Pilipino ay malusog, masigla, Nagranteteng. Unahin niyo yung pilit. Di ba? Malusog na masiglang Pilipino. Eh, paano yung mga malusog na anak mo, yung tatay mo may sakit. Eh, di yung panggastos no, wala rin. Ayusin niyo yung PhilHealth ka mo. at mabigyan ng maganda at maayos na kinabukasan sa ilalim ng bagong Pilipinas. Ari na po akong tumanggap na inyong mga katanungan. Para po sa unang katanungan, Ana Badjo, GMA News Online. Morning, ma'am. Ma'am, how does the palace view the bold statements made by the Chinese embassy condemning Senate Resolution 256? Ma'am, this resolution denounces statements from the Chinese embassy and actually calls for diplomatic measures to uphold the dignity of the Philippines. According to spokesman Ji Lingpeng, yung resolution daw po na to ng mga senators ay para lang sa kanilang political na interes. Ang Pangulo po kasi ay rumirespeto sa kalayaan ng pamamahayag. Kung may kalayaan po ang China sa kanilang pamamahayag, ganun din naman po ang sino man na Pilipino. Pahiya ka ngayon dito, Kiko. Hindi, totoo lang ha. Ito totoo yan. Nakachamba ka rin, Pangulo. Sa wakas. Nakachamba ka rin ng magandang gagawin mo. Hindi, bakit? Totoo to. Bakit? Tamo, ang gusto ni Carpio, gusto ni Kiko, gusto ng iba, awayin ng China. Tingnan mo stand ng Pangulo. Diplomasya, mahinahon. Na kahit na alam niyo nagkakagulo dun sa Coast Guard, bakit? Masisisi mo ba yan? Kung halimbawa, hindi sasalita ang Pangulo, masisisi mo ba na pag ikaw ba wala kang ginagawa dun sa Coast Guard na hindi mo pinalaban ng China, kalaban ka ng mga AFP, kalaban ka ng otoridad? Ganun paniniwala ng mga to eh. Sabi niya ni Tarela, di ba? Pag ang China, kinampihan mo, kalaban mo, parang taksil ka sa Pilipino. Biruin mo, nilagyan ng takda yung yung desisyon. Dinesisyon na niya yung taong bayan na ganun pala ang pamantayan niya. Di ba? Gumagawa siya ng sariling pamantayan, ipinapakaan niya sa taong bayan. Kasi akala niya, yung simpatya ng taong bayan nasa kanya ngayon. Di ba? Akala mo lang yun. Di ba? Pag mga ilang araw pa, magigising yung sambayan ng Pilipino na overacting ka na, Tarela. At kung ano man din po ang inihayag ng Senado. At muli, uulitin po natin ang posisyon ng Pangulo patungkol po sa relasyon sa China. Firm, but diplomatic. Tingnan mo, but diplomatic. Yan, supalpal si Carpio dyan, supalpal si Kiko, supalpal si Tarela dyan. Bakit? Yan ang gusto nila eh. Di ba? Walang diplomasya. Sa tingin mo, diplomasya yung ginagawa nila. Kinukonsinte, magkarikature. Oo, kalayaan mo yan. Ha? Pero, syempre, sa kalayaan mo, dun ka makakahon. Ika nga. Di ba? Di ba kita nyo, mapapaaway ka. But ma'am, this condemnation po ng Chinese embassy, does the palace see this as a way to silence the Senate? Hindi po tayo makakapag-react ng ganyan dahil sabi nga po natin, may karapatan naman din po silang magsalita kung ano ang kanilang Napansin nyo, ano siya, parang itong si Claire, no, parang kumakampi na siya, no, parang sumiswing-swing na siya, no. Hindi na siya ganun kainit magsalita, no. Bakit kaya, ma'am? Nagtataka lang kami. Bakit dati, pag sinabi mo talagang lalabanan mo pagkalaban ng Pangulo eh. Di ba, nakaraan si Marcoleta parang pigtanggol niya ng konti. Di ba? Bakit kaya, ma'am? Tataka lang kami. Bakit? Hindi kaya may nalaman kayong totoo sa Pangulo? Baka naman may sakit talaga yung Pangulo, ah. Parang babawi na lang kayo, ah. ramdaman ang kanilang sentimiento, ganun din po ang Senado. Thank you, ma'am. Salamat. Rafi Ayeng, Daily Tribune. Good morning, ma'am. Ma'am, nabasa na po ba ng Pangulo ang report ng ICI sa flood control issue? Sa ngayon po ay hindi pa po tayo nabibigyan ng update kung natapos na pong mabasa dahil sa ating pagkakaalam ay medyo mahaba-haba po ang report ng nasabi ng ICI. So, kapag ka po ako po ay nabigyan na po ng update, ibibigay ko po sa inyo kung ano po ang magiging mensahe ng Pangulo patungkol po dyan. And how would the palace explain din po sa mga netizens na nagsasabing tila nawala na talaga ng interes ang palasyo sa pagpapakulong sa mga sangkot dahil sa pag-divert ng atensyon sa ibang problema ng bansa gaya ng ekonomiya? Kanino po ba nanggagaling ang ganyan mga
pahayag. Ma'am, hindi na kailangan alamin kung kayo nanggagaling ganyang pahayag. Basta na itanong sa'yo, sagutin mo. Di ba? Sagutin mo. O pag palagay natin invento lang yan, o, sagutin mo. Dahil on our part, on the part of the President, that's not true. Hindi po nawawalan ng Hindi nawawala, pero yun ang nangyayari. Di ba? Yun ang nangyayari. ang Sa bagay, Pangulo kung may sakit si Pangulo ngayon, di mo talaga maasahan ngayon yan. Alamin namin ano talaga sakit niyan. sa pagpapanagot kung sino man ang dapat na managot. Tututukan lamang po ng Pangulo ang ekonomiya dahil kailangan po ito. Dahil sa sobrang ingay po na nagaganap, dahil sa binuksan niya po ang issue sa paggamit ng maanumalyang flood control projects or paggamit ng pondo at pag-aabuso dito, ay talaga pong nagkaroon ng ingay at ina-expect naman po ng Pangulo yan. Dahil kung galit po ang mga Pilipino sa korupsyon, lalo pong mas galit ang ating Pangulo. At Galit lalo ang Pangulo. Lak ng teting ka naman. Patawag nyo nga si Martin Romualdez. Ha? O hindi naman para may kasalanan, ay patawag nyo nga daw para tanungin man lang ni Seto Marcoleta. kailangan lang daw pong tutukan, move forward. Ang sabi nga ng Pangulo, siya po ay tututok sa ekonomiya para naman po sa iba pa nating mga kababayan na hindi naman puro politika lang ang pinag-iisipan. Okay, ma'am, other matters, ma'am. Ngayon lang po namin yung reaction ng palasyo kasi may mga reports, newsroom reports, na rumors pala, sorry, na may colon cancer daw ang Pangulo at May kulot ka. ito pa'y lalong nag-proliferate nung nilabas ni Harry Roque na may colostomy si PBBM. Ayun na nga po ang masama ay kasi mga rumors, mga chismis, walang katotohanan na nakakapanira sa gobyerno, nakakapanira Ma'am, sagutin mo sa tanong na bago magpaliwanag. Si Mr. Pangulo ba may colon cancer? Hindi, sa natural po kahit kayo na may tanong, kahit sa bata, sa matanda, kahit sa ospital, lahat. May colon cancer po ba siya? Pag alam mo talaga sagot, sasabihin mo, hindi mo alam. Ay, sasabihin mo, ay wala po siya. O kaya kung hindi mo naman alam talaga kung ano sagot, sasagot mo, ay hindi ko pa alam eh. Pero sa tingin ko, gano'n ka. Hindi yung magpa-positive ka agad dyan, ma'am. Sagutin mo tanong, may colon cancer ba si BBM? Sagot lang, sabihin mo wala. Tapos din paliwanag. Diba? Kasi hindi mo sagot eh. Nagpapaliwanag ka eh. sa Pangulo na nakakaapekto sa ekonomiya. Kung manggagaling lamang po din kay Harry Roque na tingnan isang masasabi na nating isang fake news peddler, O, tamo, fake news peddler daw si Harry Roque. nakita naman po natin ang video, yung kabuuan kung saan itinaas pa po mismo ng Pangulo ang kanyang mga kamay habang siya ay kumakaway sa ating mga kababayan at kitang-kita po na ang sinasabing larawan o Parang guilty siya sa sinasabi niya, no? Hindi naman tinatanong kung malakas o hindi eh. Para siya sabi niya, tumaas pa nga kaway. Ibig sabihin, malakas pa. Parang nakikita niyo, parang walang pinagkaiba dun sa, alam niyo sa mga pasyente na may mga kamag-anak kayo in denial pa yung sa sakit niya. Sakit niya, halimbawa is, may sakit siyang diabetes. Tapos yung paa niya medyo hindi gumagaling yung sugat, no? Ay, hindi lakas-lakas ko. Nakapag-jogging pa nga ako. Ito. Tatalon-talon pa ako. Lakas-lakas ko. Wala. Sige na mo, pa-check up ka na. Hindi lakas-lakas ko. Tataas ko kamay ko. Lakas-lakas ko. Tapos naman, parang ganun siya, no? Mga nahuhuli, alam mo yun? Gets niyo siya, sabi ko. pinakitang larawan ni Harry Roque ay pawang kasinungalingan lamang. Huwag na po tayo maniwala at nakikiusap po tayo. Huwag na po natin dalhin sa anumang usapan ang mga fake news peddlers katulad nila. Sus naman. Iimbat yung kay Dean Chase na pinadala na, yung video na kumakalat ngayon na, alam nyo na, yung tubig ba tawag doon? Ako, hindi ko siya sabi totoo yun. Hindi ko siya sabing peke yun. Pero ba't niyo dinimanda si Dean Chase? Di ba? Ayaw nyo ipaimbestigahan yun. I-forensic yun. Tingnan niya, kung totoo hindi. Thank you po. Sunod po na tanong, Tristan Nadalo, Newswatch Plus. Good morning, Yusek there. China also has decided to bar 16 Kalayaan LGU officials from entering mainland China, Hong Kong, and Macau in response to the LGU's persona non grata declaration against Chinese Ambassador Jing Chuan. So does Malacanang view China's travel ban an act of retaliation, and how will the palace assure that it will safeguard Philippine local officials from this kind of foreign influence? Kung ano man po ang naging desisyon at polisiya ng China ay hindi naman po natin to saklaw. Katulad din po ng hindi nila dapat masaklawan kung ano po ang nagiging desisyon ng administrasyon na ito.
Pero ang detalye po niyan ay mas maganda po na ibigay ko na po kay Secretary Tess Lazaro ng DFA. On another topic lang po, Vice President Sara Duterte said she is no longer talking to senators sinabi niya po ito sa isang ambush interview sa Zamboanga because those who talk or help her are allegedly targeted by the administration. To quote, kapag merong kumakausap o tumutulong sa akin, binabanatan ng administrasyon, pinafailan ng kaso, tinithreaten at hinaharas. How does Malacanang respond to this allegation? Tamo, nabubuo yung mga ganyan tanong sa mga media. Kasi yung mga media niya, huwag natin mamalitin yan. Kahit papaano, yung mga yan, talagang nagsisearch yan, nagsusuri yan, bago nila sabihin yan. Talagang, bago nila mabuo yung mga tanong na yan, madami ng katanungan mga Pilipino na nagkaisa para sabihin niya, may colon cancer, ang mabagal na investigasyon, di ba? Hindi yan nagtatanong yan para sa sarili lang niya. Maski ikaw sa sarili mo sa social media, di ba? Iisa tono ng tao ngayon eh. Ano tono ng tao ngayon? Pinatakpan ng flood control, di ba? Ngayon, pinagpipilitan ni Senator Marcoleta bakbakan, di ba? Kasi si Senator Marcoleta lang ang maglalabas ng investigasyon eh. Si Libisi ayaw nila paglabas sa investigasyon. Di ba? Si Libisi sa si Marcoleta magkadikit, nakaraan, nag-usap. Kaya binabakbakan nila si Senator Marcoleta eh. Ginagamit yung China na yan eh. Talagang mga troll eh. Talagang parang bakbakan si Senator Marcoleta. Kasi wala na ibang lalaban sa kanila, si Senator Marcoleta lang eh. Sino pa? Sige nga, sino lalaban sa mga to para sa bakbakan? Wala na. Wala na. Si Libisi sila sa si Senator Marcoleta. Kaya binabakbakan nila si Senator Marcoleta. Di ba? Yan sila. It's another story telling a lie. Tandaan po natin, hindi natin malaman kung saan ba nanggagaling ang kanilang mga talent sa pag-i-spread ng mga fake news. Nauna na po nagpakalat ng fake news ang Vice Presidente patungkol sa di umanong pagkaing baboy lamang ang 20 pesos na bigas na ipapamigay or rather ibibigay at ibibenta sa mas murang halaga ng Pangulo through Kadiwa Centers. Nandyan din po yung Inaalala niya yung mga nakaraan na sus, wag yun ma'am, wag yun. Natapos na yung usapan na yan eh. Gusto mo sariwain sa utak ng tao na palitawin na lahat ng sinasabi ng Pangulo is ginagawa sinungaling ng tao. Tama. Yung mga panahon na yan, ginawa napasinungalingan na fake news yung mga ng Pangulo. Pero ngayon ang pinag-uusapan, ma'am, di yan. Huwag mo ipaalala sa amin yan. fake Wala kasi maibato sa panahon ngayon, ma'am eh. is blotter, altered police blotter mula sa Beverly Hills. Nandyan din po yung mga fake videos. Hindi isa. Paano mo napatunayan fake videos yan? Yeah? O yung pulboronics na forensic nyo, sabi nyo fake video. O sige, okay yung granted. Yung video ngayon na kumakalat ngayon, dapat official nyo, ma'am. Yung official nyo. Di ba? Hindi yung, sino ka? Doktor ka? Sasabihin, hindi ka doktor, sasabihin mo yung tao na yan may sakit. Sino ka? Di ba? Patunayan mo, ma'am. Hindi ikaw, bakit forensic ka ba? Nag-aral ka ba tungkol dyan? Kundi dalawa, laban sa Pangulo at sa ating unang ginang. Lahat ng yan ay fake. Lahat ng yan ay fake. Ay, wow, galing. So, sino ba talaga ang may kakayanan na gumawa ng karahasan? Sino? Duterte na naman. Sino ba may kakayahan na gumawa ng karahasan? So, lahat ng tao sa Pilipinas, DDS, nagrereklamo sa inyo. Ang nagbabanta ng buhay. So, wala na sila ibang buong bibito, kundi pro Duterte, no, patungo. Wala siyang binabanggit, pero pinatutunog niya yung mga laging ganyan pinatutunog niya. sa ganyan mga Hindi niya siya sumasagot ng diretso. Sumasagot siya lagi patungkol sa mga Duterte. statement, just tell it to the Marines. Follow-up question from Julie Baisa, one page. Yusek, balikan ko lang po yung China. Si retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio, sinabi po niya na daw Philippines should consider filing another arbitration case against China para daw po i-assert yung claims natin. Pero this time, sa International Court of Justice. Kasi doon daw po, tatanungin nila yung China kung papayag ba sila to submit themselves to arbitration. Yung matandang Carpio na yan, akala mo kung sino? Dapat, isa sa mga tanongin nyo si Senator Marcoleta, mas pinaniniwalaan nila yan eh. Oo. Mas pinaniniwalaan nila yung Carpio na yan eh. Oo. Akala mo sino? Walang tumitira dyan eh, na vlogger eh. Natatakot sa kanya eh. Ako lang yata tumitira dyan eh. Oo. Hindi naman at more tumitira. Sinasaway siya. Ayun ang pananaw ko eh. Di ba? Biruin mo,
ang pananaw mo, hinamon siya ni Senator Marcoleta ng debate. Anong sinagot niya? Yun, naglatag siya ng kanyang topic. Yun daw pag-uusapan. Sino ba naman loko-loko makipagdebate sa'yo, pag-uusapan sa'yo galing? Di ba? Mga galing niya sa gitna. Kung ano yung pinagtatalunan. Consider or pinag-aaralan po ba ng palasyo yung filing of another arbitration case? Yung ganyan pong suggestion ay hindi pa rin po na ipaparating sa atin kung ano ang opinion at ano po yung magiging take ng ating pamahalaan. Pero ipapaabot ko po yan, lalo-lalo na po sa DFA. Sunod po na Tamo, DFA, hindi kay Tarela. Alam ni Kaso sa DFA. Di ba? Ay, hindi, sila Kiko sa doon kay Tarela. katanungan, Ann Soberano, Nagsusumbong si Tarela sa Pilipino na ganito ginagawa ng Pilipinas, ganito. Bombo Radyo. Yusek, good morning. Yusek, matapos pagtibayin ng Kamara ang pagbasura ng impeachment complaint kahapon laban kay Pangulong Marcos, tanong ko po, paano planong muling buuin ng palasyo ang tiwala ng publiko sa gitna ng mga tanong kaugnay ng nasabing desisyon? Sino po ba ang nadidismaya? Walo lang po yung alam natin na dismaya dito. So, doon sa mga nadismaya, siguro dapat makita po talaga nila kung ano ba yung nilalaman ng complaint. At hindi po talaga pwede kasing gamitin ang mga ganitong klaseng forum para sa isang fishing expedition. Makikita naman po nila, hindi lamang po ang 284 na members ng House of Representatives ang nagbasura. Siyempre, magkakakampi lahat yun Yun yung nakaraang taon, di ba, pumirma lahat Nasabi ni Toby Chanco na may tumanggap Pinagloloko yung mga Pilipino talaga, no? Impeachment complaints na isilampa laban kay Pangulong Marcos Jr., kundi yung ibang mga eksperto pa, mga legal experts, constitutionalists na nagsasabing walang basihan ang isinampang impeachment complaints. Siyempre, di pa papasukin niya, lalo yung mga sila Dilima. Hindi, mauupo si Sara, ayaw nila sa ating Pangulo. Ma'am, dagdag ko lang, ano po masasabi niyang Pangulo or ang Malacanang po sa mga nakaramdam nga ulit ng pagkadismaya sa resulta? Dagdagan na. Thank you. Sorry na lang po kasi lumabas po ang katotohanan. Lumabas po ang katotohanan. Ayaw nyo kay Mike Defensor, yung impeachment, di tinanggap. O, bakit? Thank you, ma'am. Follow-up question, Ivan Mayrina, Jamie 7. Sorry ma'am, ibang topic ito tungkol dun sa event kanina, yung tungkol sa Memorandum of Agreement between DepEd and the LGUs. Ang sinabi po ng Pangulo, hindi magkakaroon ng ghost at substandard projects dito dahil hindi raw ito uubra sa mga LGUs dahil ang mga mismong constituents daw nila will hold them accountable pag may problema yung mga Nako po. proyekto. Kaya maniniwala, Ang Sisti Huba ay nakasalalay. umikot kayo sa buong Pilipinas kada LGU. Makikita nyo ang isang mayor kung palpak. Turuan ko kayo sa kalsada kayo tumingin. Pag yung mayor kakaupo lang, okay, exempted yan. Pero kung yung mayor 3 termino na, ganun pa rin yung kalsada, dun yung makikita, hindi sa bunganga. Tandaan nyo yan. Entirely Tumingin kayo sa kalsada. sa mga local government executives to police themselves and to ensure na wala akong corruption na mangyayari dito sa pag-download ng funds from DepEd for the classrooms. Hindi po. Binanggit po yan ng Pangulo Perfect lahat, syempre, sa'yo. para bilang babala sa mga namumuno sa LGU. Naku po, 2025 na. Yung 2022, anong ginawa niya? Nagbabala ka ba? Isisisi sa nakaraang administrasyon? Come on. Okay, ganito lang po, pabayaan mo na yan. Huwag natin tuloy ito kasi, wala na sasabihin ito maganda. Wala na puro ganyan lang. Puro Duterte lang po yan, no? Okay, paalam po sa inyong lahat. Maraming salamat. Hanggang dito lang po muna tayo.